Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam ko, no, ang focus ng ating discussion patungkol dito sa bagong announce na immigration levels plan ng hihinihingal ako, no, tumakbo kasi ako bago tayo mag-recording. Okay, ay yung pagbabawas significantly, more than 40% sa temporary resident admissions quota for the coming years. Tinapes po yan. So, syempre, that means less opportunities for those who want to come to Canada. Parang bad news, ano? Pero, in this episode, we're gonna talk about the good news, okay? Na pwede nating makuha dito sa bagong immigration levels plan, okay? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating suki. Attorney Jake Aguilar, JCA Law Office. Ayan, siya mag-reveal sa atin, no? Magsasabi sa atin na guys, kahit na nagbabawas sa mga quota ngayon ang Canada patungkol sa immigration, there is still something na to look forward to kahit papano kung pagbabarayan lang itong immigration levels plan. Yan, okay. Right. Tama ba ako, Attorney Jake? Tama naman, di ba? Muna sa'yo, Ina. Thanks for having me back here. Pag-usapan naman natin good news kahit papaano, masyado ng maraming bad news eh. Tsaka yun nga, yung bad news, medyo alam na natin yun eh. Andiyan na yan eh. Ever since last year pa, alam na natin na may paparating na bagyo sa immigration. Naramdaman na natin, marami na nga ang, may mga umuwi na nga, di ba? Yan, hindi makapagpa-renew. So anyway, tingnan natin itong mga report na ito. So, di ba nag-announce si Carney recently, PM Carney, ng yung sa budget and related to that yung immigrations plan nga. And yes, ito, narinig ko lang from siguro sa credit agency, no news is good news. No news is okay. No news in the sense na kahit pa paano, medyo in-anticipate natin doon sa usapan natin one time na baka bawasan pa nila yung levels nga, di ba? Ayun nga yung mga uncertainty nga na kinakaharap ng Canada ngayon, especially doon sa major trading partner natin na US. Kasi natin masyado tayo nakadepende sa kanila para bang nakipag-break na sa atin eh. Oo. Parang ayoko na muna, cool off muna tayo. Parang gano'n. So ang laki ng effect nun. So ang expectation natin nga magbabawas. Pero yun, hindi masyado. Nagbawas definitely. Pero depende kung saan mo titingnan, ang nakikita natin na pagbabawas more on doon sa students. Yun yung student levels. So I think parang half ang nabawasan. Parang 300,000 dati ang projection, ngayon nasa 150. That's significant. 150. Oo, 50% cut. Pero sa student na punta, yung pagbabawas, medyo dumagdag pa nga doon sa iba eh. Like yung sa yung mga sa mga workers nga, medyo mahirap, napakaano kasi yung data, ang hirap spellingin. What we can say is almost same yung levels doon sa iba. So talagang student lang yung nagbago. I think it's especially kahit papano maganda for those who are already inside Canada. Exactly. So yun pa, trying to secure their permanent residency. Right. So yung isang insight dito, yung papasok yung pinag-uusapan natin, ano, hindi naman yung nandito na. Yung mga nandito na, bagamat, ayan nga, may pinagdadaanan pa rin. Alam natin yun. Tsaka hindi pa rin, wala pa rin masyado nagbago doon. But it's not gonna get worse. It's gonna get better. Pero it will take time. Okay? Kailangan natin maging patient. So, kailangan natin i-monitor nga anong mangyayari katapusan ng taon. Tsaka yung early next year, ano ba mangyayari. So, at least for now, we don't expect things to get worse. Eh. So, as we've discussed dati, parang sabi ko nga, nag-bottom na, di ba? Medyo ganun pa rin sa ngayon yung nakikita ko. Medyo gaganda yung but it will take time. Parang clouds nga dyan na hindi naman agad-agad mawawala yung clouds. Hindi pa rin natin sure kung baka umulan, di ba? Parang gano'n. Diyan pa rin yung risk. Pero overall, tsaka itong sa report nga ni PM Carney, may ginagawa ang Canada. May plano. At maganda yung plano. It's too complicated to discuss everything. So,
And kumbaga, ano na lang, magbibigay na lang tayo ng mga insights or summary. So, ginagawa ng Canada yung ng solusyon, yung pakikipag-break nga ng US. That's one thing. Kaya nga din, andun si Carney recently sa ano nga, di ba, sa Asia to strengthen ties, pati sa Europe, ini-increase natin ng Canada yung trade. So, kumbaga, nakipag-break man tayo sa US, naghahanap tayo ng mga bagong ibang trading partner. mga trading partner, parang ganyan. So, maganda yung plano. And one indicator of that actually, yung opposition part, may mga opposition leaders na nag-cross na ng sides papunta sa liberal. So I would say that's a vote of confidence. Yun pa lang, pinapakita na maganda yung plan. And for me as well, I would say na maayos yung plano na yon. It's a step forward. So ibig sabihin overall, paganda yung sitwasyon natin. Of course, ang hirap i-discuss ng details tsaka ayoko namang masyado ding pumunta sa details. Baka mawalan tayo ng viewer. Pero more on, I would say, maganda yung direction na pupuntahan natin. Yeah. So, we want to give a little bit of hope dun sa mga medyo nawawalan ng pag-asa. Ay na marami sila dyan. On a daily basis, we get a lot of consultations. The same thing din na sinasabi na yun nga, ano nang gagawin ko pa-expire na ang work permit ko. Yung asawa ko, makakakuha pa siya ng work permit. And paano yung mga anak ko nag-aaral? Anong gagawin namin? So, almost on a daily basis, maraming ganon. Yeah. And probably sa mga viewers natin ngayon, maraming nasa ganong sitwasyon. Correct. So, for the sake of our episode lang, Attorney Jake, let us focus doon sa immigration. Anong good news ang makikita natin sa immigration numbers? At tulad ng sinabi ni Attorney Jake nga, no? Kumbaga, at least it didn't get worse. Yeah. Especially for those who are trying to secure their PR. Nabanggit ko kanina, no, Attorney Jake, ito, no? Ito yung budget, annual report to Parliament. May message dito yung Immigration Minister. I think this is one positive thing at least, no? For those who are already inside Canada. Ang sabi, ang ipaprioritize sa pagiging PR ay yung mga nandito na sa Canada. Sabi dito, we will also give priority for permanent residents to temporary residents already living and settled in Canada, further reducing the number of new arrivals. Sabi, this way kasi it will help ease some of the pressures on infrastructure and social services. Yan. At least, pa-prioritize yung mga nandito sa mga PR pathways. And then, ito ring sentence na to, Attorney Jake, I think maybe you can expound on this a little bit. Sabi, Canada will continue to prioritize economic immigration with nearly 65% of new permanent residents supporting our labor market needs and growth by 2027. Tumaas sa 65% yung ratio ng mga tatanggapin through the economic PR streams. Parang dati yata, somewhere sa 40% or so, or lower 50s, ngayon it's 65%. Ano ba itong mga economic pathways, Attorney Jake? Caregiver class, economic pathways yon. Tsaka yung express entry, yung flagship na program for permanent residency, economic yon. Yung mga nomination programs ng mga provinces, economic pathways yung mga yon. So, yun lang. That's one thing na kumbaga nagbibigay ng more focus ang government sa economics. Pero yung ano lang din, meron pa kasing sinabi doon din sa report na parang in-explain nila bakit nga din on the other side, kumbaga hindi naman ang Canada hindi puro economics. As you can see nga, 65%. Asan yung 35%? So sa mga family sponsorships and refugee, tsaka humanitarian. So medyo significant din yung tatlong yon. And even yung sa refugee, medyo significant. By the way, yung sa humanitarian, maliit lang na percent, mga 3%.
Bumaba ng husto yung sa HNC quota, oo, no? Just to ano lang din, remind some people kasi out of desperation nga, marami tayong nakukuha ang tanong, pwede ba mag-humanitarian? Pwede ba well, pwede, pero mababa nga yung chances natin doon. Tsaka maliit lang yung allocation for humanitarian. So, ayun. And then, yung sa mga refugee din, nakakatulong din siya sa pagbuo ng yung buong, kasi hindi naman puro economics lang eh. So yung nakita natin doon sa report na to, kaya ini-integrate ng Canada yung mga ganong klaseng tao from all over the world kasi gusto nga ng Canada na medyo diverse yung population ng Canada para mas maging matibay yung community. Yeah. I think one obvious, parang medyo good news for our kababayan sa Attorney Jake is yung sinasabing one-time initiative that will accelerate the transition of some temporary workers to PR. Nakita mo ba yun, Attorney Jake? Ito yun, no? Yung... Parang PR to PR na nilabas. Yeah. Oo. Wala pang detalye, Attorney Jake, ano? Kung paano kunyari may nagtanong agad sa'yo, bukas, tumawag, how can I prepare for this? Ano na ba ang meron? Preparation, yeah. Yung preparation natin, yung assessment ng ano natin, education, at saka yung mga English test natin, kailangan valid pa din. At saka yung mga police certificate natin, i-ready nyo na. Mga, di ba, NBI, para lang ready tayo if ever magkaroon ng mga opportunities na ganyan. So, i-ready natin yung mga credentials natin. Oo. Ito yung nakasulat dito, no? Parang meron ako nakitang infographics. This is from Canada.ca. And I also talked about this dun sa last episode ko. Yeah. Ito yun, yung parang inaasahang PR to PR program. Right. So, it will happen in the next 2 years, 2026 and 2027. Ang priority nila, yan, working in Canada in specific in-demand sectors, with a focus on those in rural areas. Yes. So, isa rin yan sa trend na nakikita natin, yung focus nga sa mga rural communities, kumbaga dinidisperse. Maraming sinabi ang report tungkol sa ganyan. Focus on specific industries, focus on certain communities. Yung mga rural northern immigration pilot, kumbaga naging successful daw yon. Gagawin na nga nilang permanent daw yun eh. Yung mga ganoong klaseng program. So, yun na nakikita natin. Nag-reallocate lang naman ng mga tao. So, kung saan nangangailangan ng Canada, doon nila binibigyan na opportunity. So, kailangan din tayo maging flexible. Yun ang gusto ng Canada, adaptable tsaka flexible na workforce. Hindi puro, kumbaga nga nasa main cities, may opportunity sa labas, why not? Especially nga napakalaki ng Canada. Gusto i-maximize ng Canada yung resources niya. Oo. Ang malaki din na itinaas na quota or allocations, yung sa mga provincial nomination programs. Akala ko nga yan ang magiging, kumbaga mababawasan ka ako, no? Nagbawas sila nung una, di ba? Pero hindi. 10% yung levels. Pero ngayon, tinataasan na naman nila ulit. Kasi alam nila na successful yung program para nga ma-reallocate yung mga tao. Kasi kung wala nun, karamihan pupunta sa yung malalaking cities like Vancouver tsaka Toronto eh. Pero yun nga ang gusto ng Canada, huwag kayo dyan masyado magsiksikan. Marami pang lugar, marami pang city, marami pang provinces. I-explore nyo din yung mga yon. Ayan. Andito tayo sa breakdown guys, ng mga iba't ibang quotas for the different PR streams. Okay? Ito yung sa provincial nomination program. It's now at 91,500 sa 2026. I believe previously, ano ba siya? It was more than 50,000. Parang ganyan ngayon. Parang half lang. Oo, 91,000 na. And, tinan mo, kahit pa paano, tumaas ng konti. Tumaas ng 1,000 sa 2027 at 2028. So, kahit pa paano, that just means more slots. Yeah. So, yun yung good news. So, tumaas yung ibang sectors. Most of them actually, students nga lang yung nabawasan. At saka ito pa, yung lagi natin binabanggit, yung French category. Yeah, oo. Ulit-ulit siya actually kung mabasahin nyo yung report. Paulit-ulit din nilang sinasabi na tataasan pa nila yung levels. If you can see the trend nga, tinignan ko yung trend.
4% noong mga 2022. Tapos almost every year, tinataasan nila yung level ng mga French speaking na PR. Yes. Hanggang sa, I think, by 2026 ba or 2027, nasa almost 9 or 10% na siya. Oo. I think that trend will continue. Oh my gosh, I apologize, Attorney Jake. Ibang email pala yung nalagay ko sa baba. Ayan, pinalitan ko na. That's fine. Oh my God, kay Attorney Renz pala yung nalagay ko. Ito na yung kay Attorney Jake, yung email niya ngayon na gumagapang sa ibaba. Oo, ayan. Attorney Jake, yung sa French, ayan, buti na sabi mo, no? Again, what is your message to those na sinasabing the French pathway or pagiging francophone, hindi dapat yan pinupush sa mga Pilipino? Huwag yun ang pag-usapan niya kasi pero asahan nyo ba silang mag-aral? Marami nang nagbabagong isip, sa totoo lang, marami na. Oo. So, natutuwa din ako kasi marami na akong nakakausap na very open na rin sila dito. Yun nga, ito yung pinakamadali na gawin at saka ito yung control nyo eh. Yung iba kasi, yun nga, depende sa employer, di ba? Employer nyo bibigyan kayo ng job offer or mag-apply ng LMIA, things like that. Ito, ang kailangan mo lang mag-aral. Ikaw, nasa sayo, nasa kamay mo eh. Tsaka, yun nga, now more than ever, mas ano pa siya. Ayan, very vocal na yung government na dadamihan pa nila yung levels ng mga francophone. As I always say nga, magmula nung nag-decide ako pumunta dito more than 20 years ago, relevant na yung French. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Parang mas lalo pa nga relevant kasi meron na talagang category for the French alone. And even without that, yung French language, may points naman talaga siya ever since. May additional points siya. So kung gusto mo makipag-compete sa Express Entry or even sa OANP, sa Ontario Immigration Nomination Program, may points din doon kung marunong ka ng French. So kumbaga hindi sayang eh kung nag-aral ka noon eh. Hindi sayang. Okay. Ito naman, Attorney Jake, meron bang good news o paano magagamit ng isang tao na wala pa sa Canada? Okay, kasi yung naging discussion natin ito lang, we are focused on those who are already inside Canada trying to secure PR. Let's move to those who are, kumbaga, in the preparation stage. Willing naman sila. Sige, kahit in 2, 3, 4 years pa ako lumipat sa Canada. Ano ang pwede nilang makuha dito sa immigration levels plan na para magiging guide nila? Pwede nilang maging guide sa kanilang pagpa-plan. Para sa akin nga, it's always the way you see it eh. So, kung sa labas ka, parang yun nga, nabawasan yung mga papasok. Kasi kanina pinag-usapan natin, itong mga reduction ito yung mga papasok ha, nandito na. So, para bang, kawawa naman, naapektuhan yung mga babalak pumunta rito. Pero if you think about it actually, mag-prepare pa rin kayo. Yun nga, hindi mo mawala yun. Tapos isipin natin na pupunta tayo sa isang developed country. Kumbaga, first class, world class, di ba? Top of the class. So, dapat tayo, i-elevate natin yung sarili natin sa ganong environment. Kumbaga, dapat competitive tayo. Isa pa, si Canada, nag-a-attract siya ng mga talent all over the world. Kung hindi lang naman Pilipinas yung tina-target niya, di ba? Everywhere. So we are competing with people everywhere, not just yung mga kapwa nating Pilipino, but we're competing with almost everyone around the world. So dapat i-ready natin yung sarili natin. Pero, yun nga, kung magawa mo naman yon, pagdating mo dito, ang aabutan mo is Canada na maganda. Kasi kita ko na insight kanina sa mga report again ni PM Carney, mukhang maganda yung future ng Canada simula 2026. Medyo magsisimula na siyang umangat, umahon. Ang iba, ang tagline nga ni PM Carney, Canada Strong, di ba? Niya gawing isa sa pinakamayaman ng Canada, at least on a per capita basis. By the way, Canada may pinakakaunting population doon sa G7 countries. So, ang gusto niya is maging at least on a per capita basis, yung Canada yung maging pinakamayaman doon sa G7. And why not? Napakalaki ng Canada, napakadaming resources. So ang kagandahan nung pinag-uusapan natin, yung kung sino man yung makakapunta dito at makakapag-compete nga, pagdating nila dito,
ang aabutin nila is Canada na maganda. Mhm. I share a little bit nung pagdating ko dito more than 10 years ganun yung feeling ko, eh. Sa Oo. from the Philippines, 'di ba? Although yun nga, okey naman dun, wala namang masama na dun lang tayo tsaka kahit papaano medyo komportable naman tayo. Pero pagdating ko dito, na-realize ko ibang-iba din talaga yung, Canada. Na-appreciate ko yung nature tsaka yun nga, yung very efficient yung government, walang traffic, et cetera. Sabi ko nga, okey na ako dito kahit hindi na ako yumaman basta nandito lang ako, parang gano'n. Oo, parang peaceful, Oo, peaceful, exactly. Walang ano, mga crime masyado. Ngayon nga medyo Oo. marami na, pero dati Oo. parang napakatahimik nga tsaka yun nga 'pag nagbibisikleta ako masaya na ako nun, eh. Mhm, mhm. Yung simpleng buhay pero ayun, na-appreciate ko na yun ng gano'n. Sana nga din gano'n din yung mga feeling nung mga taong pupunta dito. Yeah. Ngayon, I understand medyo hindi gano'n, medyo pagdating dito problema, yun nga iniisip natin yung status natin paano ba i-extend, paano so sana, ma-experience nila parang na-experience ko na yung pero pagdating mo lang happy ka na, eh, na Mhm. yung Canada malinis, maayos, mga gano'n ba. Enough na sa Yeah. amin yun, eh. Oo. Maybe, alam mo, I just realized, ito nga pala 'no, meron ding one-time initiative, parang Hmm, magkakaroon daw ng programa under the budget, yeah. to recruit international talent, pero parang limited slots yata ito, eh. Attorney Jake, nakita ko, nasaan na ba yun? Ito, recruiting international talent. As an early measure, the government proposed a targeted one-time initiative to recruit just over 1,000 Hmm, highly qualified international researchers to Canada. So, I wonder, no? I hope kahit papaano may mga researchers tayo or scientists who might wanna take this grab this opportunity pag na-launch na siya, no? right. Yun nga, Oo, parang konti lang yun, 1,000. maliit But nga why lang, not, no? but why not? So, yun din kailangan siyempre natin na yung mga nasa labas nga ng Canada, continuous yung research natin. Ano ba yung Mhm. mga opportunities na available at saka magtanong-tanong sa mga kakilala, saan ba magandang lumipat, ano ba ang maire-recommend niyo, mga gano'ng bagay. So, marami silang puwedeng gawin para maghanda. Kumbaga, wag Yeah. nating sayangin yung oras at saka yung mga licensing din iisipin niyo na, kumbaga nasa labas pa lang kayo, isipin niyo na rin kung papaano maging license pagdating niyo dito sa Canada, yung mga credentials niyo ayusin niyo na para Mm. mas kaunti na lang yung kailangan niyong gawin pagdating dito. Ibig sabihin nga, mag-prepare tayo, wag yung basta-basta lang pupunta dito kasi pag punta natin dito especially as a temporary resident, oorasan tayo, eh. Parang Mhm, time is mhm. running out. Una, siyempre student nga, 'di ba? 1 year, 2 years, gano'n lang 'yon and then later on, PGWP nga, maximum 3 years, eh. So hopefully in 3 years na 'yon mayroon ng magandang mangyari, maging PR ka sana within the 3 years. Pero paano nga kung hindi? So, kailangan mo rin paghandaan yung uncertainties Yeah. ng mga nangyayari ngayon na tariff war. Ano siya, eh, hindi natin in-expect 'yun, eh. For so long, for several decades. Yeah. Ang ganda ng relationship ng US at saka Canada. So, who would have thought of that? Parang gano'n. Parang yung COVID din, sino nakaisip meron ba sa ating nakaisip na may mangyayari yung gano'ng klaseng, catastrophe sa atin, buong buong mundo, hindi tayo Mhm. gano'n. So, dapat ready ka sa mga ganoong klaseng bagay. Dapat nga ultra competitive ka. Yan, okey. So ayun guys ano, depende lang yan 'no, sa Depende. perspective ninyo ang pag-unawa sa Immigration Levels Plan at dito sa bagong budget na in-announce ng, government ng Canada. At least for this episode kahit papaano 'no, meron namang good news tayong na-discuss. Some things that can be, seen as more opportunities for both those who are inside Canada and planning to come in kahit papaano. Okay, Attorney Jake, thank you so much. Again, ito po yung tamang email ni Attorney Jake, ha. I hope you pointed it out earlier. Nahiya pa si Attorney Jake kanina, no? Yeah, okey lang. I think kilala naman tayo ng mga viewers. Oo. Okay, so we will end this episode here. I will see you guys in the next one. Thank you, Attorney Jake. And yeah, bye guys!